Kabanata 946. Sa isang farmhouse sa tabi ng Lake Kai ng San Francisco. Habang hinawakan ni Jimmy ang kanyang kamay sa pagbabalik, ang pintuan ng farmhouse ay sinipa ng pabukas ng isang tao. Kasunod ni Sam Baker na nakasuot ng puting suit sa pagpasok ang isang ekspresyon ng malayo. Aw! Isang kakilakilabot na hiyawan ang narinig habang sinipa si Jimmy sa lupa sa pamamagitan ng mga tauhan ni Sam, pagkatapos siya ay pinilit na lumuhad sa harap ni Sam. Itinaas ni Sam ang baba ni Jimmy gamit ang kanyang leather at tinanong ng malamig. Ano ang ginawa mo? Hindi ko ba sinabi sa iyo na hindi mo ibibinta ang lupa? Wala na bang mga silbi ang aking mga salita sa San Francisco? Master Baker, hindi ito ang nais kong sumalungat sa iyo, iyon lang. Si Jimmy ay sumagot ng walang kabuluhan, sa huli, bago niya matapos ang kanyang mga katanungan. Gumawa si Sam ng sipa at sinipa ang kanyang mukha ng malakas. Ang dugtungan ng ilong ni Jimmy ay agad na nasira dahil sa sipa. Ngayon ay maaari lamang niyang takpan ang kanyang ilong sa sama ng loob sa likuran ng kanyang isipan. Master Baker, ang lalaking iyon ay nakakaalam ng isang matandang kaibigan sa akin. Kailangan kong magbayad ng respeto. Mangyaring maunawaan ito. Isang ideya ang lumitaw sa isip ni Jimmy na hindi niya ginawa na magkaroon ng anumang hangarin na aminin ang katotohanan. Nais niyang maghanap si Sam ng problema mula kay Sky Corporation mismo at makakuha na kumatok sa kanila. Kung hindi, siya, si Jimmy John, ay hindi papayagan ito. Sa oras na ito, hindi nagalit si Sam. Sa halip, siya lang ay ngumiti. Gumawa ka ng isang magandang trabaho. Siyempre, dapat bigyan ka ng respeto. Hindi kita masisisi sa ganito. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, tumayo siya at lumingon umalis bago sabihin ng hindi sinasadya, ilibing siya. Master Baker, pakisabi sa akin ang kawit. Ito ay aking kasalanan. Kasalanan ko talaga. Sa totoo lang, sila. Ang takot ay isinulat sa buong mukha ni Jimmy. Tila, hindi niya inaasahan na si Sam ay walang awa, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, ang mga tauhan ni Sam na kumatok sa kanya ng walang malay. Sa labas ng farmhouse, isang Mercedes Maybach na binuksan ang limousine back door. Naglakad si Sam patungo sa limousine kasama ang dalawang mga kamay sa gilid at sinabi, Miss, ang aking mga kalalakihan ay hindi na isakatuparan ng maayos ang kanyang trabaho. Parusahan mo ako. Paano posible na mapanatili ngayon si Sam Baker ang hangin ng puot mula ngayon? Lahat ng mayroon siya ay takot, hindi niya rin makatapos ang isang maliit na gawain na tulad nito. Siya kahit na inamin na ang namamatay na daan-daang beses ay gagawing sapat na para sa kanya na magbayad para sa kanyang mga kasalanan, sa backseat ng Maybach, ginawa ni Queenie York na tiningnan si Sam. Pagkatapos, gaanong sinabi niya, ako lang ay nakakuha ng balita na ang Sky Corporation ay nagpasya ng konstruksyon sa Francisco ng kontrata ng proyekto. Hindi maintindihan. Ibinaba ni Sam ang kanyang ulo. Ang Bakers ay talagang may kapangyarihan sa San Francisco. Sa harap mismo ni Queenie York, sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang tawag, ang CEO ng San Francisco's Construction Company ay ipinangako na kay Sam Baker na pipirmahan niya ang kasunduan at kunin ang deposito. Gayunpaman, sigurado siya na hindi sisimulan ang proyekto. For sure, siya ay hindi magsisimulang magtrabaho hanggang sa maantala ang 8 o 10 taon. At sa pamamagitan ng pag-antala sa 8 o 10 taon, pagkatapos ang layout ng Sky Corporation sa San Francisco at ang buong Gangnam ay magtatapos ng hindi matagumpay. Pagkatapos ng lahat, batay sa kay Halsey Lowe at Harvey York na linya ng pag-iisip, pinakamahusay na makumplito ang pagtatayo ng sentro ng komersyal sa kalahating taon at tapusin ang lahat ng paghahanda ng pagsasama ng mga mapagkukunan at pagkalat ng mga tanggapan ng sangay. At ang diskarte ni Sam ay parang pagsira sa orihinal na plano ni na Harvey at Halsey. Miss, nais kong gamitin ang impluensya ng Bakers upang mag-issue ng pagbabawal sa buong pagtatayo ng Gangnam na industriya. Iyon ay, ang lahat ay ipinagbabawal na makikipagtulungan sa Sky Corporation. Nagsalita si Sam matapos na tapusin ang tawag, wala namang sinabi si Queenie York at sa halip ay itinaas lang ang kanyang ulo na may papuri.
Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sam. Kung magtagumpay siya sa pagkumpleto ng gawaing ito, pagkatapos ay ang kanyang posisyon sa puso ni Queenie ay hindi na pareho. O kaya ang ilan sa kanyang unang imposible na nais na magkakaroon ng isang pagkakataon na maibigay. Halos agad, ang buong industriya ng konstruksyon sa Gangnam ay natanggap ang abiso ng pagbabawal. Ang Bakers ay isang pamilyang first class sa San Francisco at nagkaroon ng magandang relasyon sa Gangnam na gobyerno at malaking mga shot mula sa madilim na panig. Bukod dito, sila ang aktwal na lokal na nangbubuli dito. Sino ang nais na masaktan ng mga Bakers dahil sa isa lamang na tagalabas? Kahit na ang kita na nakuha mula sa Sky Corporation ay malaki ang proyekto, sa sandaling ito, walang sinuman ang nais upang kunin ang panganib ng pagkakasala sa mga Bakers na gawin ng pera. Hindi napansin ito ni Harvey at ang natitira, pagkatapos ng lahat, ang kontrata sa San Francisco. Ang company ay nakapirma na. Ngayon, maghintay lang sila para magsimula ang kumpanya na magtatrabaho sa site ng konstruksyon. Sa una, nais ni Harvey na maghintay ng ilang araw pa, ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono. Kumusta, bayaw? Kapatid ba ito? Kapatid na lalaki, iligtas mo ako, ito siya, ito na. Beep, beep, beep. Ilang sandali pa ay natulala si Harvey dahil siya ay kinikilala na ang nagsalita ay wala nang iba kundi si Cynthia Zimmer. Ngunit nang sinubukan niyang tawagan siya pabalik, ang number niya ay hindi na maabot. May mali, 3 araw lang siyang umalis, at ngayon ay may isang bagay na kakilakilabot na nangyari. Mabilis na tinawag ni Harvey si Mandy Zimmer, Lillian Yates, at Simon Zimmer, ayon sa pagkakabanggit, ngunit wala sa mga ito na maaabot ang mga tawag. Sa sandaling ito, iniwan ni Harvey ang bawat layout ng San Francisco sa likuran. Halos hinawakan niya ang kwelyo ni Ray Hart at inutusan siya sa isang mababang tinig, tawagan ang hukbo ni Demand ng San Francisco upang magpadala sa akin ng isang pribadong eroplano sa 1 minuto para sa aking paglalakbay pabalik sa Buckwood. Gawin ang aking utos kaagad, patayin ang sinumang sumusubok na pigilan ako. Hilingin kay Ethan Hunt na umalis at hanapin ang aking asawa at kung saan ang aking pamilya kaagad, sa pinakamaikling posible na oras. Napangiwi ang buong katawan ni Ray habang lumingon ang mukha niya sa pinakamadilim na lilam. May nangyari sa aking hipag at ang kanyang pamilya. Ang ilang mga tao ay nang-ahas na hawakan ang pamilya ng punong tagapagturo ng Swords Army. Galit din si Ray ngayon, ngunit hindi hanggang sa punto na nawala ang kanyang pag-iingat. Halos sa pinakamaikling oras na posible, isang militaryong eroplano ang lumipad mula sa paliparan ng San Francisco at nagmamadali patungo sa paliparan ng Buckwood. Sa isang inabandunang mansyon sa mga suburb ng Buckwood, ang ilang mga thugs ay pinalo ang isang batang babae, ng 17 o 18 taong gulang, walang awa sa mga kahoy na paniki. Sa totoo lang, tingnan natin kung gaano katagal maaari kang manatiling matigas ang ulo. Ang gangster na pinuno ay ngumisi. Ang dugo at dumi ay sumaklaw sa mukha ni Cynthia, ngunit siya pa rin ay nagsalita sa isang nagyayellow na ekspresyon, maghintay ka lang. Ako ay tinawag ko ang aking bayaw. Lahat kayo ay patay pagdating niya. Ang gangster na mga nakatayo ay tumawa ng malisyoso pagkatapos na maririnig iyon. Maliit na kalapit ang mababa ang lipad, naisip mo ba na hindi namin gagawing alam ang tungkol sa iyong tawag? Ang bayaw mong iyon ay nakakasakit sa aming prinsipe, at ngayon siya ay nagtatago pagkatapos nito. Kung hindi dahil doon, matagal na siyang patay. Binigyan ka lang namin ng pagkakataon na tawagan siya upang magawang bumalik siya dito. Kung hindi, sa palagay mo kahit na makuha ang pagkakataong iyon. Habang nagsasalita siya, ang pinuno ay lumakad sa kay Cynthia Zimmer tabi at hinawakan ang isang kamao ang kanyang buhok upang maiangat ang kanyang ulo. Sok, sok, sok. Ano ang isang batang kagandahan na mayroon kami dito? Mga kapatid ko, matagal na mula ng lahat ay nagkaroon ng kasiyahan. Sa gitna ng kanyang talumpati, tumayo ang pinuno at tinanggal ang kanyang sinturon. Si Cynthia ay hindi isang 3 taong gulang na bata. Paanong hindi niya alam kung ano ang gagawin niya? Hindi.
Sa sandaling iyon, ang una niyang katigasan ng ulo na mukha ay agad na naging maputla na puti habang siya ay umatras pabalik na galit na galit. Sa sandaling iyon, hindi siya nababahala sa sahig na puno ng putik. Ho, ho, ho. Ngayon ka lang natatakot, maliit na kalapitong mababa ang lipad. Ngunit huwag mag-alala, hindi kami sibilisadong tao. Halika, spray siya ng tubig para sa kanyang malinis para sa akin. Sa utos ng pinuno, may nagdala ng hose ng tubig at nag-spray ng tubig papunta sa kay Cynthia na buong katawan. Ang damit na isinusuot ni Cynthia ay payat na sapat na. Ngayon na siya ay nasprayhan sa buong katawan, ito ay ipinahayag agad ang kanyang curvy body. Ang lahat ng mga mata ng gangster ay agad na naging pula, nang nasasaksihan ito, at ang pinuno ay halos nakulong sa kanya sa sandaling iyon. Maliit na batang babae, ako bilang isang kapatid. Lamang kapag ang gangster halos nakuha na ang gusto niya, biglang may malakas na ingay na narinig na nagmula sa pader ng mansyon. Ang susunod na bagay na alam nila, isang Toyota Prado ang bumangga sa pader. Sa pamamagitan ng isang nakamamatay na hangin, tumalon si Harvey mula sa kotse, kasunod nina Ethan Hunt at Tyson Woods. Sa sandaling nakita niya si Harvey, si Cynthia, na nasa gilid ng pagkahimatay, ay naging lundo. Siya ay hindi maiwasang ngumiti ng mahina at sinabi, "Kapatid-in-law, nandito ka." Cynthia, nang makita ito, nanginginig ang katawan ni Harvey sa galit. Hindi niya inaasahan na iwanan lamang ang Buckwood ng ilang araw, isang bagay na kasing laki nito ay mangyayari. Sa isang sipa mula sa binti ni Harvey, ang gangster na tinanggal ang kanyang pantalon ay ipinadala sa paglipad patungo sa pader. Hindi alam kung buhay o patay siya nang nahulog, samantala, tinanggal ni Harvey ang kanyang Amerikana at tinakpan ang katawan ni Cynthia. Mahina niyang sinabi, "Huwag matakot, Cynthia, nandito ang iyong bayaw. Hindi mo kailangang mag-alala pa." Nang makita ito, humiling si Ethan ng isang malamig na ekspresyon. Patayin silang lahat. Sa pamamagitan ng isang malamig na pagmuso, pinakawalan ni Tyson ang kanyang sword at inihampas sa susunod na sandali. Ito ay hindi kahit isang minuto bago may naiwang nakatayo sa eksena. Paano sila magiging mga kalaban nina Ethan at Tyson? Hindi nagtagal, ang pangkat ng medikal ng Sword Army ay nagmamadali patungo sa eksena sa lalong madaling panahon. Si Cynthia ay dinala ng dalawang babaeng nurse papunta sa ambulansya habang ang isang doktor ng hukbo ay nagsimulang tretuhin niya ang sugat. Maswerte na hindi nila siya nasaktan ng sobrang lakas sa paghihintay sa pagdating ni Harvey. Lahat yan si Cynthia ay nagdusa mula sa panlabas na pinsala, ngunit ang karanasan na ito ay malamang naiwanan siyang may trauma. Matapos maging maayos ang kalagayan ni Cynthia, si Harvey ay lumakad at huminga ng malalim. "Ethan, ano ang eksaktong nangyari? Iniwan ko ang Buckwood para sa 3 araw lamang. Paano ito nangyari?" Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 949. Si Ethan Hunt ay may isang nakalulungkot na ekspresyon sa kanyang mukha habang sumasagot siya, "Chief Instructor, dahil sa kamakailang pagbabago ng pangkat ng depensa sa Southlight na hukbo, hindi ko maprotektahan ng maayos ang aking hipag." Ako, tiningnan siya ni Harvey na pababa at sinabi ng dahan-dahan, laktawan sa pangunahing punto. Huminga ng malalim si Ethan at sinabi, "Na-check ko na ang bagay ng lubusan. Ang isang pag-atake ay maaaring ang prinsipe mula sa pamilyang first class, ang Surreys, si Lucas Surrey. Ang kanyang ninong ay hari ng Southlight, ang madilim na bahagi, si Ryan Gotti. Ang mga gangster na iyon dapat ay mga tauhan ni Ryan. Tila umaatake si Luke Surrey dahil sa iyo, pinunong tagapagturo. Maswerte ang sister-in-law dahil mayroong mga mas mataas na up mula sa Sky Corporation na tinatalakay at nagtutulungan ang mga bagay sa konstruksyon. Kaya, ligtas pa rin siya ngayon. Gayunpaman, si Cynthia ay dinala ng mga ito mula sa paaralan. Narinig ko na sinubukan ng seguridad na pigilan sila ngunit lahat sila ay binugbog. Ang mukha ni Harvey ay lumambot ng bahagya. Sa kabutihang palad, walang nangyari kay Mandy,
o kung hindi man siya magiging labis na ikinalulungkot ito. Nang makita ito, nagpatuloy si Ethan, ngunit 10 minuto lamang nakaraan, marahil ay natanggap ni Luke Surrey ang balita. Siya ay nagdadala ng isang buong gang sa Silver Nimbus, ang site ng konstruksyon ng Mountain Resort. Nagpadala na ako ng ilang aking mga kapatid ng higit. Ang mukha ni Harvey ay malamig na yelo. Maraming mga bagay na hindi niya nais na gumamit ng isang pambansang armas bilang mahalaga bilang ang Sword Army. Ngunit ang ilang mga tao ay patuloy na sinusubukan na hawakan ang kanyang ilalim na linya. Lamang kapag nais niyang sabihin ang higit pa, halika anong nangyayari dito. Nang makita niya ang 2 sundalo na nagbabantay sa mansyon sa harap ng gate, agad na pumangit ang mukha niya. Kahit na mukhang madali at casual sila, ang problema ay ang mga sword na nakabitin sa kanilang mga baywang. Ito ang Sword Army, ang nangungunang siyam na hukbo ng dakilang bansa H. Lalo na si Teniente Coronel ng Sword Army, si Ethan Hunt, na kilala bilang hari ng Southlight ng labanan, na nasa parehong antas ng unang in command ng hukbo ng Southlight. Hindi nila kayang saktan ang isang katulad niya. Sa sandaling iyon, naglalakad si Ethan kasama niya ang kamay sa sword. Kilala na niya si Greg ngunit nanatiling nagyayelo ang kanyang ekspresyon. Greg Finch, anong ginagawa mo at nagdadala ka ng isang pangkat ng mga opisyal dito? Upang arestuhin ako. Biglang ang mga ingay ng engine mula sa mga kotse ay narinig. Ito ay parang maraming sasakyan ang dumating. Sa sandaling ito, mabilis na humakbang si Tyson at sinabi sa isang mababang tinig, Chief Instructor, ito ay mga tao mula sa kagawaran ng pulisya ng Buckwood. Ang isa sa kanila ay ang pangalawang utos ng Buckwood ang kagawaran ng pulisya na si Greg Finch. Inisip ni Harvey ang tungkol dito ng tahimik at sinabi, hahawakan ito ni Ethan. Sa ngayon, sa labas ng mansyon, si Greg ay hawak ang kanyang sandata sa kanyang baywang sa isang madilim na ekspresyon. Tumanggap lang siya ng isang tawag mula sa Surreys na may nagdulot ng mga kaguluhan dito at tinanong siya upang malutas ang problema dito. Orihinal na, sa kanyang katayuan, isang maliit na bagay na tulad nito ay hindi niya hinihiling na lumapit siya. Ngunit ang kanyang relasyon sa Surreys ay hindi naalis at nakalink sila sa bawat isa, kaya kailangan niyang pumunta. Kalmado ang tono ni Ethan, ngunit ang lamig sa loob ay agad na ginawa ni Greg na manginig na hindi mapigilan. Gayunpaman, si Greg pa rin ang pangalawang utos ng kagawaran ng pulisya ng Buckwood, pagkatapos ng lahat. Kinuha niya ang isang malalim na paghinga at tinapik ang kanyang kamay sa isa pa bago ang kanyang dibdib. Teniente Hunt, hindi pa nakaraan. Ang aming kagawaran ng pulisya ay nakatanggap ng isang ulat na may nagdulot ng isang malaking kaguluhan dito. Dahil sa aking responsibilidad, kailangan naming pumasok para sa pagsisiyasat, mangyaring maunawaan at makipagtulungan sa amin, hari ng labanan. Masikip ang tono ni Ethan at tinanong niya, ito ang aming pinuno ang tagapagturo siya ang nasa loob. Sigurado ka bang gusto mong pumasok at mag-imbestiga? Hepe, punong tagapagturo. Sa sandaling narinig niya ang pangalang ito, ang mga binti ni Greg ay lumambot na parang halaya at muntik nang mapaluhod siya sa lupa na may tinik. Ang punong tagapagturo ng Sword Army. Ang buhay na alamat. Maging ang pinuno ng bansa H ay pinarangalan at pinahahalagahan siya ng malalim. Inilaan niyang pansamantalang gawin siyang punong tagapagturo ng siyam na mahusay na tropa sa Walsing. Pagkatapos nito, siya ay magiging isang awtoridad sa hukbo. Paano makakaya ni Greg Finch na masaktan ang tulad ng isang tao na katulad niya? Hindi ako maglakas loob. Ito ay dahil lamang sa aking trabaho at mga tungkulin. Kung alam ko kanina na ito ang punong tagapagturo kung sino ang nasa loob, hindi ako maglakas loob na makagambala kahit na ako ay binugbog hanggang kamatayan. Ngayon, nais ni Greg na mabulabog niya ang Surreys sa kamatayan. Maaari mong masaktan ang sinuman maliban sa pinuno ng tagapagturo. Dapat silang magreklamo na ang kanilang mga lifespans ay matagal na. Samantala, ang mga opisyal na sumunod kay Greg lahat ay mapotla na parang may mga bagyo sa loob nila. Ang punong tagapagturo ng Sword Army, sinumang nakatira sa bansa H sana marinig ang kanyang pangalan. Pinangunahan niya ang Sword Army sa kanyang sarili upang labanan ang 5 magagaling na bansa,
kaya nagtakda ng bansa H ng walang kapantay na posisyon sa buong planeta. Paano nila kayang mag-interject silang maliliit na opisyal kapag may tulad sa kanya na gumagawa ng kanyang bagay? Sa susunod na sandali, bumalik agad si Greg sa kanyang mga pandama habang mabilis siyang yumuko at sinabi, Teniente Hunt, ngayon na ang punong tagapagturo na gumagawa ng isang bagay sa loob, aakayin ko ang aking mga tao na bumalik at bantayan ang punong tagapagturo mula sa panlabas na ring. Si Ethan Hunt ay nanatiling malamig ang ekspresyon ngunit hindi na nagsalita pa. Sa sandaling ito, tama para sa mga taong iyon na magbantay din sa labas. Hindi bababa sa maiiwasan nila ang ilang mga hindi kinakailangang mga problema mula sa mga taong hindi sapat na makatwiran upang abalahin si Cynthia mula sa pagpapahinga. Pagkatapos umalis, kinuha lang ni Greg ang kanyang telepono na nanginginig ang mga kamay upang tawagan ang first in command ng kagawaran ng pulisya ng Buckwood, si Yannick Bison. Si Yannick ay mula sa sentral na pulisya ng Southlight na kagawaran, na pinalitan si Marvin Brown ilang araw lang ang nakaraan. Old Finch, kumusta ang lahat? Kalmado ang tono ni Yannick sa kabilang panig ng telepono. Tila, nakuha niya ang balita mula sa Surreys din, humihiling sa kanya na magbayad ng ilang paggalang na ganyan. Ang tinig ni Greg ay nanginginig ng bahagya sa sinabi niya, Chief Officer, sa oras na ito may isang malaking nangyari. Mayroong talagang isang malaking isyu dito, ngunit ang isang sanhi ito ay hindi isang tao na maaari nating masaktan. Matapos ang isang sandaling katahimikan, si Yannick lamang ang sumagot ng dahan-dahan, Greg, huwag kalimutan na ang bagay na ito ay itinalaga sa iyo at sa akin ng Surreys. Ang Yates, ang Robbins, at ang mga Clouds ay nasa parehong linya. Mayroong kahit na mga anino ng Yorks at pamilyang Leo sa likod nito. Sa mga taong ito na nagtutulungan, kahit na si Prince York, wala tayong pagpipilian kundi saktan siya. Alam ko, napalunok si Greg sa kahirapan habang pinupunasan niya ang malamig na pawis na nabuo sa kanyang noo. Kung ito ay si Prince York, kahit na ang sitwasyon ay magiging mahirap, gagawin ko pa rin ang aking trabaho. Ngunit ang katayuan ng taong ito ay talagang hindi isang tao na maaari nating masaktan. Nasimangot si Yannick. Hindi mo ba sakin sasabihin kung sino ng diretsyo? Sumagot si Greg na may nanginginig na tinig, ang buhay na alamat, ang punong tagapagturo ng Sword Army. Sa kabilang panig, ang tunog ng telepono ay bumagsak sa lupa na maaaring marinig. Pagkatapos ng isang mahabang sandali, tanging nanginginig na tinig ni Yannick ang narinig. Sinasabi mo ba, ang punong tagapagturo ng Sword Army? Ang punong tagapagturo, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Tumawa ng mapait si Greg. Paano ito magiging isang pagkakamali? Kahit si Ethan Hunt ay nagbabantay sa labas. Bukod sa siya, nakarapat-dapat na magkaroon ng isang malaking shot tulad ni Ethan Hunt na maging tauhan niya. Sa tapat ng telepono, nagsimula si Yannick na sampayin ang bawat masamang salita na posible. Noon lang, nagtanong siya na may nanginginig na tono, ikaw, hindi ka bobo sapat na upang saktan ang punong tagapagturo, ikaw. Nahihirapan si Greg at sinabi, hindi, ako ngayon ay binabantayan ng mga ito sa panlabas na lugar. Ano ang dapat nating gawin, pinuno? Sa sandaling ito, nais ni Greg na mamatay na siya. Siya ay siguradong hindi siya makakasakit sa magkabilang panig ngayon.